Na naman ang mainit na balita mula sa mundo ng politika, nag-alboruto ang mga netizens sa social media matapos pumutok ang isyu ng umano'y kapalpakan sa flood control projects ng gobyerno. Galit na galit ang publiko at nagpahayag ng pagkadismaya dahil sa patuloy na pagbaha sa kabila ng bilyon-bilyong pondo na inilaan para dito. Trending ang mga hashtag floodfail at pondo nasaan na, umani ng libu-libong reaksyon at komento mula sa mga mamamayan na araw-araw na apektado ng kalamidad. Ayon sa mga nagrereklamong residente, tila walang malinaw na aksyon ng ilang opisyal kahit matagal nang nailaan ang pondo para sa mga proyektong dapat sana ay makakapigil sa matinding pagbaha. Marami ang naghihinala na may malalim na problema sa implementasyon ng mga flood control systems na nagdulot ng malawakang perwisyo sa mga komunidad. Dahil dito, mas lalong tumindi ang panawagan para sa agarang imbestigasyon at audit ng mga proyekto. Kasabay ng galit ng netizens, kumalat din ang balitang sinampahan ng kaso si Justice Secretary Boyeng Rimulya kaugnay ng manoy kapabayaan at posibleng katiwalian na konektado sa proyekto. Bagamat wala pang final na desisyon ng korte, usap-usapan ang manoy paglabas ng isang warrant of arrest na nagdagdag pa sa tensyon sa publiko. Ang isyong ito ay nagdulot ng pangamba at spekulasyon kung may mas malawak pang anomalya na dapat mabunyag. Sa ngayon, patuloy ang investigasyon at nananatiling palaisipan kung sino ang dapat managot sa kapalpakan ng flood control projects. Naninindigan ng mga netizens na hindi sila titigil sa pagbusisi hanggat malinaw na aksyon at hustisya para sa mga apektadong mamamayan. Samantala, nananatiling tahimik ang ilang matataas na opisyal habang hinihintay ang susunod na hakbang ng mga otoridad. At yan nga ang mga balitang ating pagkakatutukan, at kung bago ka pa lamang sa aking channel ay huwag kakalimutang mag-like, share at subscribe para updated ka sa mga bagong balita dito sa Tatak Pinas. Magandang araw ho sa inyo lahat dyan ng mga nakapanood pa lang nito, kakabukas lang ng inyong cellphone. So today is September 13, Sabado 2025. Ano bang meron sa araw na to? Siyempre magkakaroon ho ng People Power Tree, no? So baga parang big event ho ito. Kasi nga ang venue nito ay sa May Itza Shrine. So ngayon, bali isa-shoutout ko, pinapanawagan or ako'y nananawagan sa mga kababayan ho natin dyan na nakatira sa Kamaynilaan, no? National Capital Region, sa may Central Luzon, lalo na sa mga taga Bulacan, mga taga Pampanga, Calabarzon, no? Sa Cavite, Rizal, Batangas, Laguna, and Province of Quezon. So yung mga lugar ho ninyo na aking nabanggit ay malapit lang ho yan sa Quezon City, no? So magagather ho kayo ngayon sa may Itza Shrine. Magkaroon ho ng malaking pagtitipon para sa tawag natin People's Protest against graft and corruption sa ating gobyernong Pilipinas ngayon, no? So sobrang garapalan pagkakaurakot nila ngayon natin, kaya ngayon sa atin, kaya dapat ating aksyonan yan. Kami mga taga Davao, so far wala pa ho kaming hindi namin afford na pumunta agad ng Maynila, no? Kumbaga mahal ang ticket sa aeroplano, kaya siguro dito lang kami sa Davao, no? Tingnan natin kung anong ganap din dito mamaya pag may araw na, kasi ako'y nagre-record ho nito ay alas 3, no, ng madaling araw. So baka mamaya gigising tayo na, lalabas tayo ng bahay at tingnan natin yung mga pangunahing kalsada, lansangan natin sa Davao City at nang magkaroon tayo ng update. Pero yun na nga, kung ikaw ay hindi taga Davao City, ibig ko sabihin pag ikaw ay taga Manila, Calabarzon, central part of Luzon, so kung talagang mahal mo ang iyong bayang Pilipinas, kung talagang ikaw ay mayroong concern pag-aalala sa iyong mga future generations, sa iyong mga anak-anakan, kaapu-apuhan, then it's all about time, no, para gumawa ng magandang bagay, no? Gumawa ka, no, makilahok ka na, mag-contribute ka, no, dagdag mo yung iyong sarili bilang isang sa account, no, para makita talaga ng ni Pangulong Marcos tsaka ni Martin Romualdez Saldico at kung sino-sino pa yung mga buhaya, no, sa ating gobyerno ngayon, na ganyan kalakas ang mga Pilipino. Kumbaga matagal natin natitimpit, nagtitiis, pero parang sumusobra na, sukdulan na talaga, hindi na pwedeng paliban pa, no? Kailan pa ba tayo kikilos kapag talaga'y wala na, as in super negative? Sa totoo lang, logi na yung Pilipinas. Alam nyo ba na yung kita ng Pilipinas is magkano ba yun? Basta mayroon tayong 1 trillion deficit, parang 4 billion yata, trillion, no? Basta sabihin natin na kumikita ng 3 trillion ang Pilipinas,
Pero balak ni Marcos na uutang ng 6 trillion, parang gano'n, no? Asa po lang yan, hindi siya pinaka-accurate, pero ang pinaka-main point ho dito is, yan na nga, yung parang nagtatrabaho ka, sahod mo sa isang araw is 1,000 pesos lang. Pero ubutang ka ng 2,000, parang gano'n, no? Diba? So, maganda ba yun? Siyempre hindi. Kasi kapag ibig sabihin niya talaga, deficit wala na, lugin ang Pilipinas, negative na ho tayo. So, kailan ba tayo kilos? Kailan tayo gagawa ng paraan kapag talaga hindi na natin kaya na, like lunod na lunod. Actually ngayon pa lang hanggang liig lagpas ulo na yung yung ating pagkalunod, no, dahil sa kakurakutan nitong ating administrasyon, ating gobyerno. So kinapatay kilo. So ito na yung pagkakataon, no. Orasan natin to. Meron na mga organization, hindi siya organization, ha, hindi siya organized, talagang meron lang talagang mamumuna. Yun na nga, so nabanggit ko na, no. So si Jessica Soho ng GMA, Chavit Singson, Mayor Magalong ng Baguio, si Rico Behilica, yan po yung PACC or yung Presidential Anti-Crime and Corruption Agency na binuo yan ni Tatay Digong sa panahon niya para nga mag-imbestiga ng exclusive para sa mga may mga investigasyon, no, na gagawin o imbestigahan ang mga kurakot ng mga ahensya ng gobyerno, mayor, barangay captain, congressman, governor, lahat-lahat, no, ng mga nagtatrabaho, mga opisyal sa ating gobyerno. So Rico Behilica, so andyan ho siya. Pero yung PECC na yan, matagal niyang binuwag, no? Pinaka first and foremost talagang ginawa ni BBM nung kanyang pagka-assume ng office ay binuwag, no? Dinisolve, tinunaw, tinanggal ang PECC. Kasi nga, alam nila na masasagasaan sila at ang kanyang mga cabinet secretaries, ang kanyang mga kaalyado, no? Ang kanyang mga trupa, mga buhaya. So, yun. Kaya tinanggal. Anyway, so, sino pa ba ang mga sikat na mga personalidad? Attorney Vic Rodriguez. Kilala natin yan, no? Tumakbo yan under the banner of PDP Laban, if I'm not mistaken, or parang ano na siya, ampon, no? Ampon o tawag dyan, basta adapted, ganun, or guest. Okay, so sino pa, ha? Catholic Church, of course. Maiso Group, ayan, so ito Duterte, makadidiis talaga to pag sinabi Maiso Group. So Reading Community, so itong Reading Community, it comes from different political colors. Elijah San Fernando, so ito ay representative ng Kamanggagawa Party List. Hanga rin ako sa taong to kasi magaling din talaga siya, may boses. Yun nga lang may mga haka-haka, pero haka-haka pa naman na siya daw ay makakaliwa, pulahan, gano'n, parang NPA. Pero sige lang, maganda, ang mahalaga siya, nagtatrabaho siya na maayos. At isa rin to talaga sa nagko-call out ng mga kalokohan, no, nila Martin Romualdez, BBM at mga kabinete nito. Okay, so University of the Philippines, ayan, UP. So alam naman mga taga-UP, most likely mga ano yan, mga hypocrites and at the same time mga rebelde, mga ano yan, mga kilosang mga magbabasag, mga ganyan, mga katropa na Franz Castro, nagre-recruit ng mga kabataan, may brainwash para kalabanin ang gobyerno. So tama ba yun? Hindi, syempre hindi. Pero this time magsasama-sama, no, with kahit anong kulay. So yun, maraming mga yun ang mga kilalang grupo na makikita natin ngayon, mamaya. Hindi ko na alam yung pinaka-exactong oras, basta kay September 13, Sabado 2025, sa may isa shrine ang pinaka-main venue. Sana maglalakad kayo hanggang dito yung Malacanang. Puntahan nyo yung palasyo at doon yung sana dalawa, no, maghahati-hati. Maraming pagdipuntahan. Ang bahay ni Martin Romualdez at saka ni number 42 and number 41. Number 42 daw kay Martin Romualdez sa Forbes Park. Yan, basahin niyo yung post ni Congress Miao Kiko Barsaga. Yung Gen Z, yung batang 26 years old na congressman, pero talagang napakatapang niya at kinaulak niya talaga, no. Hindi, walang kaabog-abog na pinagmi-mention talaga ang sila BBM, sila Romualdez, Saldico at iba pa. So nasa number 42. Number 42 ang bahay ni Martin Romualdez sa Forbes Park sa may Makati City. Tapos number 41 naman kay BBM. Di ako sure, basta magkatabi lang. Pakipunta na lang doon for verification sa post ni Congressman Kiko Barsaga para sa pinaka-exact na information. Basta magkatabi lang yung dalawang yan. Kaya pala sanggang dikit, hindi matanggal-tanggal ni BBM itong si kanyang pinsan, si Martin Romualdez, no? Kasi nga pala talaga sanggang dikit, no? So ibig sabihin may mga sekreto talaga yung mga yan. May mga kalokohan tong pinagagawa si BBM na may alam itong si Martin Romualdez. Kaya kumbaga hawak sa liig ni Martin Romualdez itong si BBM, di ba? So kaya ganyan na lang siya ka-powerful, untouchable talaga. Tapos yun, tatlo, puntahan nyo, no? Punta kayo sa Malacanang, punta kayo sa Forbes Park kasi andyan nga lang mga bahay na ninirahan yung mga kurakot.
Si ano, sino nga ba yung Si Boss Henry po nagsabi may sa bahay. akin, staff niyo daw po si Beng Ramos. Paano malalaman ni Alcantara yan? Mr. Alcantara, can you confirm his statement? Respectful din na, Your Honor. Hindi ko nga po kilala to si yung pangalan to, Mina. At yung Beng Ramos po, alam ko po, nung nagtatanong nga po ako, sila po magkakilala niya, taga Santa Maria po yan eh. Hindi ko naman po personally kilala po yan eh. So, Every time na lang po, sa akin lagi yung turo niya. magkababayan kayo ni Beng Ramos? Ngayon ko lang din po nalaman, Your Honor. Alright. Meron ka pa sinabi, this was the, sa house ha, this was the time na meron pang project na binigay si Boss Henry Alcantara kay Miss Beng Ramos through Miss Mina of WJ Construction. So, yun po yung ginamit na license or contractor at nandyan po yung pag-uusap kung kailan pa po magdi-deliver ng obligasyon dahil kailangan po ni Boss Henry. Okay? Oh. Ano ibig sabihin niya? Ito po yung binigay nga po na project ni Boss kay Ma'am na contractor, kay Ma'am Mina, slash Ma'am Beng Ramos. I thought, kilala mo ba Mr. Alcantara si Mina? We never met po. Ngayon ko lang po siya nakita. And I swear that, alam po ni Ma'am Minang, hindi po kami Miss Mina, nagkikita. kilala mo si Engineer? Hindi po, Your Honor. Anyway. Kahit po si Sir Bryce Teka, sa phone. Yeah, sino phone ko lang. nagpakilala sa iyo kay Bryce? Binigay lang po sa akin ni Beng Ramos yung number niya. So, over the phone lang po kami nag-usap. Okay, so kinontak mo na siya on the Opo. basis of the... Yeah. Opo. Thank you. Okay, just to pursue further, no? Miss Mina, ni minsan, hindi ka nagpunta sa tanggapan ko, sa opisina ko. Tama po. Hindi po. Never tayo nag-usap at ngayon lang tayo nagkakilala. Tama po ba? Ngayon lang po. Ipinatawag ka sa hearing na ito dahil nabanggit ang pangalan mo at yung WJ Construction sa testimony ni Bryce Hernandez sa Kongreso noong September 9. Tama po ba? Yes po, Your Honor. Okay. Ito pong text message na inilantad ni Bryce Hernandez doon sa House hearing. Okay? Natatanda mo ba itong text message na ito? Yes po, because I still have that in my Ikaw phone. ba nagpadala nito? Ako po. Ikaw? Ako po. Bakit Beng Ramos ang nakalagay doon? Pinanood ko nga po yung hearing ng congressional and it appeared po na to Bryce, ang ka-text niya po ay si Beng Ramos. So, bakit Beng Ramos ang nakalagay rito? Kasi po ang pakilala ni Boss sa akin is Beng Ramos is staff niyo po, hindi naman po si Ma'am Mina. Si Beng Ramos ang staff ko? Opo, yun po ang sabi niya sa akin. Sabi nino? Ni Boss Henry ko po. Paano niya malalaman? Hindi naman kami nag-uusap niya. Paano niya malalaman staff ko si Beng Ramos? How will he know? Hindi ko rin po alam. Yun lang po ang sinabi sa akin ni Boss Henry. Kaya po Alam mo, nagkaroon po kami ng connect ni Alam mo, Ma'am Beng Ramos tsaka si alam mo, Ma'am Mr. Mina. Bryce, masyado ka na nagsisinungaling eh. Anyway, so, ang pagkakaalam mo, sino nag-text sa'yo nito? Si Miss Mina o si Beng? Ayan po. Nakalagay po pala yung akala ko po, si Ma'am Beng Ramos. Pero si Ma'am Mina ng WJ Construction po. Okay. Ito, nangyari ito December 10, 2022. Just for the record. Tama po ba? Opo, Your Honor. Sabado ito, Sabado to, December 10, 2022. Kaupo lang namin mga bagong senador nun. Okay? Senator So- Jinggoy, Yes. with the, Yes, please. Mr. Chair, Go ahead, please. interjection lang, Senator Jinggoy, kung baka pwedeng to give clarity saan yung Beng Ramos na yan, paupuin natin dito. Mr. Chair. Yes. I have conferred already, if I may, I have conferred with the chairman of the Senate Blue Ribbon due to humanitarian reasons because she is suffering from stage 4 cancer. So, kawawan man. We decided against inviting her because she's undergoing chemotherapy. Well noted, Mr. Chair. Thank you. Sorry, I don't know about that information. Thank you. But sana, para maklaro ito. But thank you, Mr. Chair. Okay. Yeah. Okay, sa message mo nung December 11, which Excuse Pero me, nung Senator Sunday. Jinggoy. yes, Nagpaalam po sa chairman, si DPWH Secretary Vince Dizon at saka si
AMLC Executive Director Matthew David kasi may mga importante silang lakad. Kaya sinabi ko kanina, before 12, papakawalan na natin sila. So, kung may tatanong po kayo, meron pa tayong 12 minutes. Tanungin nyo sila para pag alis nila, wala na tayong kailangan i-force yung tanong para sa kanila. With the indulgence po of Senator Jinggoy, Mr. Chair, I have few questions para po kala Secretary Vince Dizon at saka sa AMLAC po. With the permission of the body, mag-interject, especially Senator Jinggoy, kasi paalis na yung dalawa. Okay, alright. Thank you. Mr. Chair, Secretary Dizon, ito po bang EGB Builders ay nilagay na po ninyo sa ika nga kinasuhan po ninyo because they're one of the 15 that was mentioned by the Office of the President? Hindi pa po, Mr. Chairman. Bakit hindi po, Mr. Chair? Wala pa po kaming nakikitang proyekto at ebidensya na nagigid dito sa kumpanyang to. In fact, ngayon ko lang ho na narinig ito, itong EGB Builders. But we will look into it po, Mr. Chairman. Pero sa ngayon po, wala pa po. Kasama po siya doon sa top 15, Mr. Chair, itong EGB Construction. Kaya ako po nabanggit lang, Mr. Chair, dapat silipin din because we have information and we have the evidence linking EGB dito po sa Wawaw. Kasi ito pong Wawaw Builders na ito po ay kumpanya rin po ni Engineer Bagaw. Pinapahiram niya po yung lisensya ng Wawaw sa mga tiga DPWH po sa First District ng Bulacan. So might as well include them in your investigation, including Wawaw na rin po, na kung po pwede po maimbestigahan ito at makasuhan and then mapasama po sa AMLAC. Nandito po si Engineer Baggaw. Pwede niyo Engineer tanungin. Bagaw. Your Honor, if I may, allowed to manifest. Go ahead. It is painful to hear and even more painful to know that many quickly believe accusations that have no clear foundations. For the record, po, hindi po ako ang may-ari ng Wawaw Builders at wala po ako kahit anong koneksyon kay Mr. Mark Arevalo at sa kanyang business. Mahigit po 3 dekada or 35 years na po ang EGB Construction Corporation sa industriya ng construction. I have built this company through my own effort and endured many hardships just to keep my company standing. Hindi po naging madali ang daan. Mr. Chair, hindi ko kayo binigyan ng pagkakataon para magtalumpati. Ang tanong ko lamang kung kayo ba ay may-ari ng Wawaw kasi meron po kaming ebidensya. And make sure yung sinasabi mo na yung kumpanya mo malinis at walang sabit, siguraduhin mo sa susunod na pagdinig dahil pag napatunayan po namin na sa iyo po yung Wawaw na yan, baka ikaw po ay maisama din po sa makokontem po na komite na ito. Do you own Wawaw Builders? With all due respect to the Honorable Committee, I firmly deny this allegation. Wala po akong ownership or kahit anong affiliation sa Wawaw. All right, my next question, last question for you. Ikaw po ba ay miyembro ng PICAB, yung nagbibigay po ng lisensya sa mga contractor? Are you a member of PICAB or board member of PICAB? Sa ngayon po, resigned na po ako. No, before. Before, yes, sir. How Yes, many sir. years you've been a member of PICAB? I was appointed by then President Duterte and then I was reappointed by President Bongbong. Ilang taon po kayong sa PICAB? 3 years kay President Duterte and I serve as on holdover capacity ng 1 year kay... Pero tama po ba na ang PICAB po ang nagbibigay ng mga lisensya po sa mga kontraktor? Tama po ba ito? Tama po, Your Honor. Okay. Teka, Senator Erwin, ang inalaw ko lang, tanong doon sa dalawang aalis. Opo. So baka I'm pwede sa sorry, I'm second sorry, round mo Mr. na lang Chair. siya Kaya nga po, bubugin. yeah, what I'm saying is kanina nga po, baka pwede pong request po natin sa DPWH na tignan po ito, isama na rin po kasi nasa top 15 po itong Bagaw Builders at meron din po silang poor unsatisfactory report mula po sa GPBB, mula po sa SIAP.
So kailangan din siguro mapasama sa kasuhan ito, kasama po yung WAWAW, and then doon po sa Anti-Money Laundering Council, baka pwede na rin po i-freeze ang mga assets nito, Mr. Chair. Mr. Chairman, unang-una po, maraming salamat Yes. po sa bagong information na ito. Kung mamarapati niyo po, hihingiin ko po yung mga information sa opisina ni Senator Erwin Tulfo at makakaasa po kayo na once we receive this, uumpisahan na rin po namin ang investigasyon dito. Thank you, Maraming Mr. Chair. salamat po. Interjection, Mr. Chair, with the for AMLAC. AMLAC, si Senator Erwin. Mr. Chair, for the two construction companies that you mentioned, you can confirm that we are also investigating them for purposes of filing the necessary cases regarding these flood control projects, Mr. Chair. You're referring to EGB and EJB Wawaw. and Wawaw Thank you. Construction, Mr. Chair. Senator Bam, okay, no? Yeah, The one- permission of Senator Estrada. One item for Secretary Dizon. So nire-research po namin yung Philippine Competition Act, and the PCC can file based on an administrative complaint, no, fines on those engaged in bid rigging at a fine of 100 to 250 million per instance. Kung 600 po yung kontrata natin, that's 600 times 100 million or 250 million, aabot ka ng 150 billion pesos in fines. And you only need substantial evidence, not evidence beyond a reasonable doubt, because this is administrative. So I suggest po that the executive talk to the Philippine Competition Commission, simulan nila yung kanilang motu proprio investigation at piyansahan na po natin yung mga kontraktor na may mga ghost project para ma-recover po natin yung pera. Mr. Secretary. Maraming salamat po dito sa bagong information na ito at tayo po ay immediately po makikipag-usap kay Chairman Mike Aguinaldo ng PCC at sa kanyang team para po maumpisahan natin kagad ito. Maraming Anyway, salamat po sa suggestion. Secretary, the admission na may binabayad upon award, na may SOP upon award is already an evidence of bid rigging. So nandito na po lahat ng mga kailangan po na ebidensya dito po sa ating komite. Maraming salamat po at gagawin po natin ito agad-agad. On that Thank you note, very much. very quickly, Mr. President, Mr. Chairman. Yes, Senator Pangilinan. Yes, As long as you will address your questions to the two No, gentlemen. to Secretary Dizon, just a manifestation very quickly. And if you compare with the PCC, just for your information, the PCC actually imposed a huge fine of about 2.4 billion pesos last September 2024. But this refers to another group of companies, itong Onion Cartel. Yun nga lang, isang taon na, hindi pa rin nababayaran yung multa. So, for the record, Secretary Dizon, pagka you go that route, wag namang umabot ng isang taon bago wala pang namumulta. For the records. Opo, maraming salamat po. Pipilitin po natin at action po tayo agad dito. One question Maraming for salamat AMLAC, po. Mr. Chair, Senator with the indulgence Ontiveros, of Senator recognized. Estrada. Salamat po, Mr. Chair. Kay Sir Attorney David, sir, nagpapasalamat po ako sa mabilis yung action dun sa request ng bagong DPWH Secretary na i-freeze yung accounts ng mga involved dito. Ang tanong ko po ay, may reports na po ba kayong nakuha dati na pwedeng may kinalaman sa suhulan? Kasi imposible naman pong di yan i-withdraw ng contractors o i-deposit ng mga nilagyan. No? So meron na po bang reports at pwede nyo po bang i-submit yung mga reports na yon sa komite? Mr. Chair, we confirm that we have already received several reports from the banks and financial institutions and other covered persons regarding transactions that probably are involved in corruption activities, Mr. Chair. And this became one of the basis for the filing of we can confirm that we filed a petition for a freeze order with Court of Appeals, and the Court of Appeals issued that freeze order recently. And we submit also, Mr. Chair, that we will make the appropriate submission to the office of the Senator Ontiveros regarding this matter, Mr. Chair. To the whole committee, sir, please, through the chair. Yes, Mr. Chair. Thank you Salamat, very much, Mr. Chairman. Chair. Yes, Mr. Chair, ako naman. And then Senator Rafi. Never pa ako nakapag-interject. After I've been quiet all along. Senator By the way, Gatchalian, Mr. then- Chair, 1 o'clock meron pa rin akong committee hearing sa Okay. public With service. indulgence. Yes, Okay, sige, Senator Rafi. Thank you, Mr. Chair. Thank you, Senator Wayne. Kay Secretary Vince Dizon,
Yung po mga na-recover ninyong amounts from the contractors with Coast Projects, yung sa liquidated damages sa performance fund, saan po napupunta yung amount na yun na nakukolekta? And how much so far has been collected? Unang-una po, nagsisimula pa lang po tayong i-call yung mga iba't ibang bonds, insurance, warranties dito sa mga kontratang ito. As of now po, wala pa po tayong nakukuha. May proseso po ito base sa ating mga regulasyon. Pero inumpisa na po namin ito dito sa ating bagong team na pumasok. At magre-report po tayo once na nagawa na po ito at meron na po tayong mga final na mga i-recover nating bonds, insurance at mga warranties. I-report po natin to agad-agad. Okay, Mr. Chairman. yung mga marirecover na pera, saan pumapunta yun? Balik sa Kabanambayan, National Treasury, o Opo. doon sa project? Babalik po yan sa Kabanambayan, sa DPWH, at makikipag-usap po tayo sa ating Department of Finance at National Treasury kung paano po ang magiging treatment po nito. At kami po ay isasuggest po natin na dapat po immediately po gamitin po ito sa pagpapasaayos nitong mga either ghost o substandard project. Pero hindi pa po natin alam kung ano ang magiging proseso dito at kung ano po ang magiging final decision po ng ating National Treasury kapag ito po ay naibalik. Thank you, Mr. Chair. That's all for now. Senator Mr. Gatchalian. Chairman, just a few questions to AMLAC. Kay Edie David, sino-sino yung mga na-file na kaso? Sino-sinong individual and corporations? Mr. Chair, I cannot indicate po individually, but I can state that this involves contractors and all the other public officials from the DPWH. How come you cannot state it for the record? Mr. Chair, this is still pending with the Court of Appeals, and under the rules on civil forfeiture po and freeze orders, we cannot disclose in detail po the contents of the freeze order. But can you specify the amounts of those individuals? The amounts of from the bank accounts, we have to wait from the bank returns that will be coming from our covered persons, and then we will total po the remaining amount that are present right now in the bank accounts and insurance policies of the respondents. When will that happen? Right now there are a few banks who already submitted the returns, but we will have to complete the update po from the bank. Next week? Can we get that data next week? We will see po. We will be follow-upping from the covered persons po to And then submit can the you returns. disclose that through an executive session? Yes, Mr. Chair, we will request for an executive So, session for Mr. that. Chair, I propose that, and we've done this with Senator Risa during the Alice Guo investigation, that once the data comes in and na-compile na lahat, we would request for an executive session so that we will know precisely the transactions of those individuals involved in this corrupt scheme. Thank you, Noted, Mr. Chair. Senator Sherwin. So, Madam any more Chairman. questions? Chairman, pahabol na lang isa kay Secretary bago siya. Go ahead, please. Secretary, kabisado niyo po ba itong Department Order 132? Pasensya na po, hindi po. Ito